Dapat pong magdoble ingat din po si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa nangyari diyan kay Trump, 'di ba? Medyo ano na yan kumbaga hindi mo na inaasahan na mangyayari yan diyan sa Estados Unidos. Kung nangyari yan sa US, posible din po yan na mangyari dito sa Pilipinas. So kinakailangan din pong magdobling ingat ni Pangulong Bongbong Marcos at ng iba pa po mga opisyal ng gobyerno kasi tingnan mo itong nangyari. Lalo pa na may designated survivor na. Self-appointed designated survivor. Actually, hindi na naman kailangan niya mag-appoint ni Inday Sara Duterte na siya ang designated survivor. No? Siya naman talaga ang papalit if ever na mawala ang presidente no? O hindi na wala ng kapasidad ang presidente na mamuno. Siya naman talaga ang papalit niyan. Pero hindi masama, hindi ang tawag nito, hindi ito biro lang itong sinasabi ni Inday Sara Duterte kasi pahiwatig yan Paano pag may nangyari diyan sa House of Representatives? Di ba? Parang nagpapakita sila na parang naghahanda, nagbibigay ito ng hint na, ingat-ingat kayo dyan, yung mga dadalo ng SONA, baka may mangyari dyan. Kaya hindi ako dadalo, sabi ni VP. No? Hindi siya dadalo dyan kasi dinedesignate siya yung sarili niya bilang designated survivor. So, medyo banta ito. Dapat hindi ito i-take lightly ng administrasyon and definitely naman mas magiging maingat pa ito ka-coffee itong presidente natin lalo na po yung nangyari dyan kay Donald Trump sa Estados Unidos. So mahirap na. Baka yung iba mga inggit dyan kumilos at pagkakataon nila itong State of the Nation Address. Malapit na po yan. Ilang araw nila po State of the Nation Address na. So baka samantalahin nila yan para gawin yung ginawa nila kay Trump o gayahin yung ginawa kay Trump. Hindi naman sila yung gumawa niya kay Trump. No? Pero baka gayahin nila itong mga bitter na ito at gustong agad na mapaupo itong si Inday Sara Duterte bilang kapalit ng presidente. Excited to mga to Hindi nila mapapa-impeach yan Actually, yung route lang nila, mapapa-impeach si PBBM Once na ma-impeach ng presidente, ayan, mapapasok si Inday Sara Duterte. Pero malabo yung route na yan yung impeachment. Anong grounds, di ba? Betrayal of public trust. Hindi nga nag-work yan Yan nga ang ginagawa nila dyan sa Maisog Rally. Maisog Rally sila dyan At ang hina-highlight nila, betrayal of public trust. Hindi naman nag-prosper yung Maisog Rally. Palpak din naman itong Maisog Rally na yan. So magkaibang paraan ang gagawin nila. No? So kaya ingat din ka-coffee. Siyempre, ang administrasyon dyan ni PBBM. So anyway, nagbigay ng pahayag itong si Tatay Digong, the best president ever. No? Parang kala mo presidente. Ang haba ng statement. No? At dinamay pa si PBBM. Ganito dapat yung mga statement. Short lang, brief lang. Hindi yung feeling close naman masyado. Naglabas po ng statement si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po sa insidente dito na nangyari po kay Donald Trump, dating presidente ng US at leading ito ka-coffee. Most likely, susunod na ulit itong presidente, magbabalik. President Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw po ng Linggo extended his well wishes to former US President Donald Trump moments after learning of the alleged teeth attempt against him. It is with great relief that we received the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to teeth him. Our thoughts and prayers are with him and his family. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang post sa Twitter. The chief executive also condemned all forms of political violence. Together with all democracy-loving people around the world, we condemn all forms of political violence. The voice of the people must always remain supreme, sabi ng presidente. The 78-year-old Trump was rushed to a hospital on Sunday morning, Manila time po yan, after being teethed at a campaign rally dyan po sa Butler, dyan sa Pennsylvania. Very short ka-coffee. Sinabi naman po ng Secret Service na ligtas na po ang kalagayan ng dating presidente na si Donald Trump. Ganyan lang dapat yung mga statement, hindi yung feeling. Yung statement kasi ng iba dyan, statement ni Dico, napakahaba naman kasi ng statement niya. Grabe naman yung statement na yun. Tapos BFF pa raw ni Harry Roque. Ewan ko sa inyo dyan, mga feeling close na naman, nabuhay na naman yung feeling close dyan. Kasi, syempre, ang leading si Trump Syempre, yung iba nga dyan mga politiko, nag-post na kasama si Trump Yung mga discarding malulupit na yan, syempre, sisip-sip na yun. Sisip-sip na yung iba dyan. Noon, galit sa Amerika. Ngayon, hindi na. Nako, nakikilala ko rin kayo dyan. Noon, laki ng galit nyo sa Estados Unidos. Ngayon, iba na ang tono ninyo dyan. Nako, alam na ng taong bayan ng Caracas ninyo dyan
Ma'am Virginia Pinaga, nakikinig po sa atin, nandiyan po sa Facebook. Shoutout po sa inyo. Kay Romy Mandin, tama ka dyan, ka-coffee. Hello po sa inyo. Kay Evelyn Tabile, shoutout po sa inyo, nakikinig din po dyan sa Facebook. Kay Joji M, maligayang panonood po sa inyo. Si Sara Waldas ang dapat ma-impeach, sabi ni Sir Jomar Fernandez. Yun ba? Ay nako, huwag na kasi sila mangialam. Ning Ning, shoutout po sa inyo. Emmy Badyang, nakikinig din po sa atin. Romy Mandin, kay Kathleen Edoria, happy viewing po sa inyo. Kay Sir Jesus Mariano, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Josefa Mendoza, may Diyos po na nagbabantay sa ating PBBM. Sila ang magbabantay ay walang iba, si Satanas, kaya gawa nila kasamaan at kasinungalingan. Salamat sa pagsuporta kay PBBM, sabi ni Ma'am Josefa Mendoza. Posible nilang gawin yan, ka-coffee. Yung mga designated survivor na yan, baka pahaging-pahaging yan di ba? Hindi mo alam Iyari si Inday Sara Duterte dyan, once na may mangyari, baka singilin siya dyan, di ba? Singilin siya ng taong bayan dyan kasi ano sinasabi mong designated survivor, di ba? Ginagawa naman yung pagde-designate o yung konsepto ng designated survivor if ever na may masamang mangyari dyan sa isang lugar, di ba? Tulad ng nangyari doon sa series, may papalit na may tatayong presidente. Saan nanggaling yung ideya na yan? Ako, mahihirapan si Inday Sara Duterte dyan once na may mangyari dyan. Maris Gaquilos, feeling friend ni Duterte si Trump. Baka di alam nila, friend ni Trump si First Lady Imelda Imelda Marcos. Oy, BFF daw, sabi ni Harry Roque, BFF daw ni Digong Itong si Donald Trump. Wow, iba talaga, feeling close. Ate Chris Vlog, good evening, ka-coffee, watching from HK. Shoutout po sa inyo. Yang anxiety disorder of the brain ni Roque, acquired or inherited, whatever, he must see a psychologist. Pwede. Anyamitin. Ilocano term nito na ano ba yan? Di ba yan ang ibig sabihin ng anyamitin? Shoutout po sa inyo, anyamitin. No? Brenda Valles, gandang gabi po sa inyo. Can't wait na talaga si Inday at atat na. Kaya alert dapat, hindi lang si PBBM, Duterte family, gusto lahat ng posisyon sila ang maupo. Kasi nasisilip sila Kailangan nila makabalik sa kapangyarihan. Kaya si Tatay Digong, kahit medyo hirap na, matanda na ka-coffee, kailangan makabalik sa kapangyarihan kasi naglalabasan itong mga kalukuhan yung mga tao niya, di ba? Isa-isa ng sinisingil Naglalabasan na itong mga kalukuhan during the previous administration. Kay Region Q, ka-coffee, ang gusto lang naman ni Roque ay peace. Two-piece. Two-piece ba? At European tour with kasamang magtuturok sa kanya dyan. Jensky Coloma, hello sa inyo. Kay J.R. Tan Ortiz, shoutout po sa inyo. Kay Francisco Mibalo, nakikinig din po sa atin. Nandiyan po sa Facebook. Kay Ma'am Brenda Ovalias, kay Georgia Sands, at kay Edwin G. Pilor. Happy viewing po sa inyo. Sabi ni Princess D, BFF pala Bakit di siya dati pumunta sa US nung si Trump pa ang US President? Kaya nga hindi ko alam paano kayo naging BFF. Chat lang, ganon. Chat lang kayo, tapos BFF kayo dyan. Ewan ko, baka assumption na naman ni Harry Roque Baka in the coming days, takwil na naman siya dyan. Mag-deny na naman si Digong dito sa statement na yan na sinabi ni Harry Roque na BFF daw itong si Trump at itong si Digong. At kawawa na raw po si Michael, papaano na raw po si Marcos Jr. Baka i-deny niya yan, yan, nadaan na naman sa kataklisahan na naman ng bungangan na naman ito ni Harry Roque. Vianera 143 JP, shoutout po and thank you po sa iyong pa-super sticker, Kay Gilbert Silvestre, good evening, ka-coffee, watching from Al-Khair, dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia, Ras Al-Khair, Kingdom of Saudi Arabia. Happy viewing po sa inyo. Kay Kovic, kay Emma Laurente, shoutout po sa inyo, at kay Lynn Labastilla, happy viewing po sa inyo, nasa Facebook po, nakikinig din po sa atin. Ate Chris Vlog, nababaliw na yung Roque Mau kung ano-ano na ang sinasabi. Kasi feeling relevant talaga yung mga yan. Kasi halos makalimutan na itong mga to On fact, di ba? Sa bagong survey ng mga senatorial polls hindi nga pumasok yan si Harry Roque. Kahit sa top 20, hindi nga pumasok yan. Paano na, di ba? Wala na. Nawala na ng karir. Nawala na sa politika. Tatakbo daw yan. Party list. Hindi ko alam kung anong party list ang tumanggap sa kanya. Pero hindi daw siya tatakbong senador. Paano man nanalo?
Sa dami ng issue, itong issue sa Pogo, chiching-chiching pa lang kinikita diyan, naku, hindi mananalo talaga yan. Hindi yan lulusot. O siya, sige, karma is real naman, naglalabasan na naman itong mga karma sa kanila dahil sa ginagawa nila sa administrasyon nito. Imbes na tumulong ito para umunlad yung gobyerno eh. Sige, silip at kung ano-ano naman ang pinaggagawa sa gobyerno. O dyan ko nasa Facebook po kayo, please like and follow, comment yung opinion nyo lang dyan ka-coffee sa comment section. No? At nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba at i-like na rin po yung video natin. Sige, kuha na ng kape at move on po tayo sa ating next topic. Akala ni Vice President Inday Sara Duterte, makakaligtas siya sa mga mambabatas. Aba, hindi pa. Ayan, hanggang ngayon, binibira pa rin ito. Hindi lang mga pro-admin ang bumibira kay Inday Sara Duterte, yung mga dilaw, bumibira na rin sa kanya. Even yung ilang DDS, hindi nagugustuhan itong pinagsasasabi ni Sara Duterte. Kaya ang tanong tuloy ngayon, baka namamlastik lang talaga ito from the very beginning itong si Inday Sara Duterte.